Both cases will probably, well, we're hoping na the judge will find probable cause to issue a warrant of arrest. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. At ito na po yung ating update patungkol kay Congressman Arnie Teves o dating Congressman Arnie Teves. Dahil tuluyan na itong kinasuhan ng pagiging mastermind sa umano'y pagpaslang kay Gobernador Digamo. Kinasuhan ito ng murder kaugnay sa mga namatay, frustrated murder at attempted murder. Yan po ay kinumpirma mismo ng spokesperson na si Attorney Clavano ng Department of Justice. At hindi lang po yan mga kababayan po natin, ang mga kayamanan ni Congressman Arnie Teves ay tuluyang na-freeze na ng AMLAC. At na-find out nila na ang ilang pera na pumapasok ay galing umano sa negosyong isabong ni Congressman Arnie Teves. Frustrated murder and attempted murder have been filed against Arnulfo Teves Jr. last Friday, meaning So, ayun na po, nakasuhan na siya last Friday umano, mga kababayan po natin. Dito ngayon, dapat patunayan ni Congressman, or dati, bakit panay Congressman pa tayo, o dating Congressman Arnie Teves, kung wala talaga siyang kasalanan. Dahil ang kasong ito na ang sinasabing legal issue. So, ito yung gusto niya eh. Ayaw niya yung laging press con, laging binabanggit ang kapangalan niya. Ang gusto niya ay kasuhan siya kung siya umanong mastermind. So ito na, ibinigay na sa kanya ang kanyang kahilingan. Ang buong kahilingan niya, kompleto nang binigay sa kanya, mga kababayan po natin. Ang pagdeklara sa kanya bilang terorista, i-hold umano ang kanyang kayamanan kung talagang sangkot siya. Kasuhan siya umano kung talagang siya ang mastermind. So lahat po, kompleto recados na ay ibinigay na sa kanya mga kababayan po natin. Ang tanong, paano niya ito depensahan at iligtas ang kanyang sarili na siya nga ay hindi mastermind. Yan po yung antay natin. for the RTC of Manila. As for the 2019 murder cases are concerned, the case has been filed already in Bayawan. But we are seeking the transfer of those cases to Manila para dito lahat gagawin. Both cases will probably, well, we're hoping na the judge will find probable cause to issue a warrant of arrest for both cases. So, linawin po natin mga kababayan po natin, wala pa siyang warrant of arrest dahil hindi pa talaga napatunayan kung may probable cause. So, doon umano sila magbabase. At ayon naman sa abogado na si Atty. Topacio ay hindi pa sila nakasumite ng kanilang counter affidavit patungkol sa kasong ito dahil hindi pa nila natanggap ang sulat at ganoon din ang mga abogado ng ilang sangkot po sa kinasuhan. Kasama nga dyan itong mga nag-recant at inaasahan naman nila umano na talagang matutuloy ang kasong ito kasi sila umano ay lagi naman binabanggit at ginagawan umano ng paraan kung paano talaga sila madidiin sa kasong ito. So sa ngayon ay mukhang nananahimik na itong si Teves. Hindi na po siya nagsasalita sa kanyang social media platform, sa kanyang Facebook, unlike before na madalas siya sumasayaw, madalas siya nagpapatutsada sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So ngayon mukhang nanahimik na sa kabilang kanto, sa kabilang sulok itong si Congressman Teves at mukhang tinanggap niya na ang hatol sa kanya ng Anti-Terror Council. So ito na lang ang kanyang pagiging mastermind. Kung kaya ba pauwiin itong si Congressman Arnie Teves o dating congressman dahil hanggang ngayon ay wala pa rin umano ito sa ating bansa. Hindi pa rin ito umuwi. So wala pa rin lumalabas na informasyon kung natanggap na ba siya sa kanyang hinihinging asylum sa Timor-Leste. Meron po tayong OSAIC, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, kung saan ang bayaran doon para makita yung isang bata na nakahubad or ganyan ay isang daang piso lang. Hindi po yun magiging flag sa Anti-Money Laundering Council dahil 500,000 and above lang ang nire-report sa Anti-Money Laundering Council. So malamang dumadaan din po yan sa GCash, sa Paymaya, sa mga padala. Cases for murder. So yun po mga kababayan po natin, tinitingnan din nila kasi mukhang marami silang na-find out na kung ano-anong anomalya kay Congressman Arnie Teves. So abangan na lang natin ang karagdagang update. Kaya kung gusto nyo lagi kayong updated mga kababayan po natin, huwag kalimutan i-subscribe, i-follow po yung ating Facebook at YouTube. Yan po at antayin din po natin ang magiging press con ni Congressman Arnie Teves
kung magsasalita pa ba ito o tuluyan na lang mananahimik at ipagkatiwalaan na lang din sa kanyang abogado ang pagsasalita. Maraming salamat pa.